Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Richard Poon o Poon. Pahayag ito sa isang interview, pahayag ni uh, Monetary Board Member, Bangko Sentral ng Pilipinas Monetary Board Member, Benjamin Jokno, na dating Finance Secretary ng Marcos Jr. Administration. Nagsalita na siya, nilabas niya na yung hindi magandang nangyayari sa budgeting ng bansa. O, pakinggan natin ha, yung mga inalis nilang pondo sa mga importanteng flagship projects ng gobyerno at ginamit sa flood control. To. The quality of spending has also deteriorated. There's so much what is called hikes, if you're familiar with the terminology. Ayudas in the budget now, and less of the real projects. Okay. In fact, in the 2024 budget, they took away the money that is allocated for the subway and the North-South rail system. Those are very important projects. They took away the money for that and then use it for these flood control projects. The quality of spending has also deteriorated. There's so much what is called hikes, if you're familiar with the terminology. Ayudas in the budget now, and less of the real projects. Okay. In fact, in the 2024 budget, they took away the money that is allocated for the subway and the North-South rail system. Those are very important projects. They took away the money for that and then use it for these flood control projects. Yeah. Dating finance The quality of spending has also deteriorated. There's so much. Dating ano yan ha, siya ang one of the economic managers ng Marcos Jr. Administration. Kaya pala umalis, kaya pala nag-resign. Sino bang ipinalit sa kanya nung nag-resign? I think si si Recto nung nag-resign dahil hindi niya na makayanan yung nangyari. So 2024, ang laking budget na nawala para sa, I think nagsimula 2023. 2023 yan, inaalisan na nila ng budget yung mga flagship projects. But ang pinakamalaki nung 2024, lumalabas ngayon, ang most corrupt budget ay hindi yung 2025. Kasi mga 421 billion lang ang questionable budget doon na mga insertion. Sa 2024, umaabot ng 500 billion pesos. At ito na nga yung flagship project. Metro Subway, North and South Railway. Napaka-importante yan. Sinimulan ng ating Tatay Digong. Dapat continuity ipagpatuloy na lang ng Marcos Jr. Administration. Eh wala eh. Ito yung malala nyo si Congressman Toby Chanco. Meron siyang ibinulgar na sometime November of 2024. Tinatawag daw, and I believe, totoo itong sinasabi ni Congressman Toby Chanco. Pinatawag ni BBM si Martin Romualdez. At nandyan din si Congressman Toby Chanco. At nagagalit si PBBM kay Romualdez na, ano bang gusto nyo? Ilan bang mansion ang gusto nyong bilhin? Ilan bang, ano ba yun? Jet o aeroplano? Ilan bang ganito? Bakit nyo pinapakialaman ang aking mga flagship projects? Ganon. Flagship projects yung Metro Subway, North and South Railway at iba pa. Bakit nyo pinapakialaman? Ibalik nyo ang pera. Sa usaping iyon sa Malacanang, I think November 2024. Basta November. Sa usaping iyon, nagsalita si Romualdez na yes, ibabalik namin. Kaya lang, ang nangyari, hindi ibinalik. Tinuloy pa rin nila. Yun na yung, kasi 2024 ito, no? Ito na yung nagkaroon ng blank items sa BICAM. Hindi pa rin ibinalik. At si PBBM naman,
Meron ng red flags kasi binulgar na ng mga blank items. Oh, nagmayabang pa siya na ni-review daw niya yung GAA ng 2025. Pinagpuyatan daw and there's nothing wrong with it. Binasa daw lang lahat niya yung ilang pages. 4,100 plus pages ng GAA. Then pinirmahan niya. O yung pala, hindi pa rin naibalik yung mga pondo na inilipat para sa flood control. Tapos sasabihin niya ngayon na siya daw ang whistleblower. Alam niya. Alam niya yung pangyayari. Ang problema lang, hindi niya makayang i-control. Kaya lumalabas ang kasalanan ng Pangulo dito, command responsibility. Huwag niyang sabihin na wala siyang accountability. Kasi pinirmahan niya yung budget. Kaya nga pati si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio nagpahayag na the President is liable. Yung 421 billion na budget insertion noong 2025. Liable siya dahil pumirma siya. Oh. Tapos ngayon, dahil daw sa kanya, kaya siya lang daw nakagawa ng paimbestigar whatsoever. Sinisisi niya ang mga previous president. So, salamat. Dating Finance Secretary Joke no nagsasalita. Meron pa siyang isang pahayag na sisingilin siya ngayon ng taong bayan. Ang Pangulo daw, sisingilin siya. Yung mahiya naman kayo na speech niya Sona last year. What has he done? Anong maipagmamayabang niya ngayon? Napakulong niya si Marcoleta. Napakulong niya si Jinggoy. Ano pa? So, talagang God save the Philippines talaga. Tama si BP Sara. Kawawa ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Na anak ko diri sa balay ni Nancy Dagahay nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So mo na ni ang itsura sa iyang atok. So mo na ni ang kadako sa buslot sa iyang balay. Og mo na niya gihatag nga yero nga digis na pulo ka buok.
O karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So kita yun ako nga maayo na ang ilang atop. Salamat kay sa Ginoo nga naay panalangin nga gihatag sa mga sin sa napulo ka tuig naayuhan na gyud or napulihan na gyud og bag-o nga sin ang among balay. Salamat gid kaayo. Salamat. Sa sponsor ani. Thank you.